Here are the 5 advantages kapag nagsimula kang magnegosyo sa pinakamaliit o walang kapital. I-share ko dito sa video na to at kukumbinsihin kitang kung may plano kang magnegosyo, may plano kang execute na negosyo pero sa tingin mo kulang ang opportunity mo, kulang mga gamit mo, wala kang pera, wala kang kapital, o kahit na anong reason na naghihinder sa'yo dahil kulang ka sa pagsisimula ng negosyo, kukumbinsihin kitang kaya mo na magsimula at may advantage ka pa nga kung magsisimula ka sa pinakamaliit. Ako nga pala si Kyle at 22-year-old at nagsisimula sa pinakamaliit na delivery business dito sa Tagum City. Isa sa mga advantage kapag nagnegosyo ka na nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital ay ang the unusual freedom. May unusual na kalayaan kapag nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital na negosyo. Iba yung creativity ng utak mo at iba yung peace of mind mo kapag nagsimula kang negosyo na hindi galing sa utang, hindi galing sa partners, hindi galing sa kapitalista, wala kang hinahabol na kung sino dahil nasa own pace ka lang. Ang timeline na sinusunod mo ay literal na timeline mo lang talaga. Dahil nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital na negosyo, walang pressure sa side mo. Hindi mo iisipin kung anong mga bagay na dapat mong habulin dahil nga nagsimula ka sa kung anong meron ka lang at ginagamit mo lang kung anong meron ka ngayon para ma-execute yung pinapangarap mong negosyo. Kaya ang pinaka-best na mag-start ka ng negosyo, especially kapag kulang ka, feel mo na kulang ka sa resources, ay magsimula sa pinakamaliit. Dahil sa pinakamaliit na pagsisimula mo lang ay napaka-unusual ng freedom at napaka-unusual ng kalayaan na mafe-feel mo kapag nagsimula ka dahil nga walang nag-hold back sa'yo. Ayos? Okay, next. Isa sa mga advantage kapag nagsimula kang magnegosyo sa pinakamaliit o walang kapital ay ang you learn to solve anything with what you have. Dahil nga nagsimula ka sa pinakamaliit, nagsimula ka sa kung ano lang meron ka, mas mapipilit mo pa yung utak mo na kapag may na-encounter kang problema, ay isusolve mo lang yon gamit sa kung anong meron ka. Like mga kaibigan, mga kakilala, mga koneksyon, mga gamit mo sa bahay, mga sarili mong gamit, mga parents mo o mga relatives. Mapipilit mo yung utak mo na mag-isip kung paano isusolve yung mga problema na hindi nag-i-involve ng malaking pera, ng malaking hakbang. Napipilit mong mag-isip yung utak mo na isusolve lang yung problema in a very creative way na gamitin lang yung anong meron ka. Na gamitin lang yung mga bagay na binigay ng Diyos na sa'yo para masolve yung mga problema mo. So isa yan sa mga advantage. Natututo tayong isolve yung mga problema ng mga bagay na kung ano lang meron tayo. Ayos? Okay, next. Yan sa mga advantage kapag nagnegosyo ka na sinimulan mo sa pinakamaliit o sa walang kapital ay ang more experimental freedom. Dahil nagsimula ka sa pinakamaliit at nagsimula ka lang sa anong meron ka, may kalayaan ka mag-experiment para sa ikaka-grow o para sa ikakausad o ikaka-progress ng magiging negosyo mo. Nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital na negosyo, napakarami mong pwedeng i-experiment dyan para maging sumabog yan, para maging tangkilikin yan, at napaka-freedom, napakalaya ng utak mo na wala kang pressure na iniisip, at napakarami mong time para mag-experiment na kahit anong iba-ibang approach para lang mapag-grow mo pa yung business mo at mag-progress ka araw-araw. Kasi isa sa mga bagay na meron tayo, especially kapag nagsisimula tayo ng negosyo pero wala naman tayong malaking kapital o pera, pero may maiaambag naman tayo dyan na oras. Sa mga oras na yan, kahit na wala naman tayong perang malaki, makakaisip tayo ng mga experiment dyan na ikaka-progress natin mga negosyo. Kaya isa yan sa mga advantage na kapag nagsimula tayo sa pinakamaliit at sa kung anong meron lang tayo at hindi inisip yung pinakabultong pera para makapaghakbang tayo sa ating next step, ay napakarami nating pwedeng i-attempt na execute para lang makapag-experiment tayo ng bago para sa kaka-progress ng ating negosyo. Ayos? Okay, next. Isa sa mga advantage kapag nagsimula kang magnegosyo sa pinakamaliit na kapital o walang kapital ay ang you don't expect too much. Isa to sa mga paborito kong advantage when it comes sa pagsisimula ng isang negosyo sa pinakamaliit o sa kung anong meron ka lang ay you don't expect too much sa sarili mo at sa magiging outcome ng mga result ng negosyo mo. Let me explain. Kapag kasi nagsimula kang magnegosyo na may capital, especially kapag malaki yan, malaki rin ang expectation mo dyan na dapat papatok yan at dapat umandar yan. Dahil sa sobrang laki na ng nagastos mo para maitayo lang yung negosyo yan, malulugmok ka kapag wala kang benta. Malulugmok ka kapag hindi na-meet ng negosyo mo ang expectation mo. Pinipressure mo yung sarili mo, pinipressure mo yung negosyo mo na lumabas yung resulta based expectation mo dahil pinantay mo yung expectation mo sa kapital na nilabas mo. At yun ang pinaka-advantage kapag nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital na negosyo. Hindi mo ine-expect na magiging big time yung pagbabago ng buhay mo. Hindi mo mape-pressure yung sarili mo at hindi mo mape-pressure yung negosyo mo na
dapat magka-sales ako ng ganito dahil sobrang laki ng kapital na nilatag ko dito, sobrang kapital na ginamit ko dito, napakalaki na ng gastos ko dito sa store. At pinipressure mo yung sarili mo niyan kasi nga gawa ng sobrang laki ng nailabas mong pera. Pero kapag nagsimula ka sa kung anong meron ka at sa pinakamaliit na method sa pagnenegosyo, nako, you have the very freedom and you have the very peace of mind na pwede mong magamit sa pagiging creative mo sa pagnenegosyo. And it all comes sa hindi pag-expect too much. Because when you expect too much, it hurts very much. So, isa yan sa mga advantage na you don't expect too much sa sarili mo at sa negosyo mo na magka-result agad. Because wala ka namang kapital na sobrang laking nilatag o halos wala kang nilabas na kapital to start with. Ayos? Okay, next. Isa sa mga advantage kapag nagsimula kang magnegosyo ng walang kapital o sa kung anong meron ka lang ay ang you enjoy people's trust. Kapag nagsisimula ka kasing magnegosyo, nagsimula ka sa pinakawalang kapital, sa kung ano lang meron ka, sa kaibigan mo, relatives mo, sa parents mo, sa small network mo, nagsimula ka lang sa pinakamaliit, sa kung anong meron ka lang, ginamit mo lang yung resources mo para makapag-execute ka ng negosyo. Sobrang ramdam mo yung tiwala ng ibang tao. Sobrang ramdam mo na may pananampalataya yung ibang tao para sa'yo. Na may maniniwala at maniniwala dyan sa vision na nilalatag mo araw-araw. Kapag nagsimula ka mag-execute ng negosyo, ma-appreciate mo talaga yung mga taong sumusuporta sa'yo. At napakasarap sa feeling na nararamdaman mo na kahit nagsimula ka lang sa pinakamaliit, nagsimula ka lang sa halos walang kapital na negosyo, pero mayroong mga tao na naniniwala sa'yo na kaya mong abutin yung mga pangarap mo sa buhay. Siyempre, sa tulong ng Diyos. Isa sa mga dapat hindi mo palagpasin na feeling kung gusto mo bang magnegosyo ay yung feeling na may mga taong nagtiwala sa'yo. Kahit na nagsimula ka sa pinakamaliit, nagsimula ka lang sa kunong meron ka. Isa sa mga paborito ko talagang feeling dito sa pagnenegosyo, especially dito sa One Click Delivery, yung mga taong continuous na nagsusuporta, nag-a-uplift, nagtatap sa akin na magpatuloy ka lang, maganda yung ginagawa mo, may tiwala kami sa iyo. Suporta kami dyan sa mga plano mo. Kapag nagsisimula ka, napakalaking appreciation. Yan ang magsisilbing motivation sa iyo na umusad pa ng umusad kahit na sa sobrang kaliit ng negosyo mo, kaliit ng kapital na nilabas mo, wala kang kapital nilabas dyan. Mararamdaman mo genuinely na may mga tao nagtitiwala sa iyo. Kaya isa yan sa mga pinaka-advantage kapag nagsimula ka sa pinakamaliit o walang kapital. Yung feeling na you feel genuinely people's trust. Ayos? So, yan ang 5 advantage na na-share ko sa inyo na personally kong na-experience sa pagsisimula ng negosyo kahit na walang kapital o sa pinakamaliit na kapital. Bakit ko ba sinishare to? Sinishare ko to dito sa inyo dahil ramdam ko na ang Pilipinas talaga ay napaka-ikli ng opportunity. Napaka-ikli ng opportunity at resources natin dito sa Pilipinas. Kaya wala tayong ibang magawa kundi mag-umaksyon at maging creative pa. At kahit na kulang-kulang yung resources natin sa paligid, kailangan pa rin natin gamitin kung anong meron tayo para makapag-execute tayo kahit na small steps yan, no? Kahit na small steps yan, still it's a progress. Iniisip natin na kahit na maliit na hakbang yan, it's a progress pa rin. At sinishare ko din sa inyo to para maramdaman mo at para ma-realize nyo na may kapital ka man o wala, still ang execution ng bilang sa totoong experience. Kapag marami kang plano, marami kang pera, pero wala ka namang execution, wala kang experience, walang wisdom na mabibigay sa iyo ang Diyos. Ang kalaban kasi natin dito, kung always lang tayo nakatingin sa mga bagay na wala tayo at na-overlook natin yung mga bagay na binigay naman na sa atin ng Diyos. Kaya pilitin natin yung sarili natin na tingnan talaga yung anong meron tayo ngayon. No? Mga kaibigan, mga gamit, mga bagay na ginagawa. Yung cellphone pala, kung nakikinig ka dito sa video na to o nanonood ka, alam ko meron ka cellphone, blessed na blessed ka na. Meron ka nang magagamit sa kung anumang plano mo sa buhay. Kaya samahan nyo ako. Kung may plano ka mang magnegosyo, simulan mo na yan sa pinakamaliit. Dahil kahit ako guys, na-enjoy ko talagang magsimula ng negosyo sa pinakamaliit dahil it gives me the unusual freedom, no? To learn anything in a creative way at sa madaming paraan pa at marami ka talaga matututunan kapag nagsimula ka sa pinakamaliit. At syempre, hindi ka natatakot magkamali. At dahil sa pagkakamali kasi dyan tayo natututo at dyan tayo nag-grow. Ayos? So, yun lang muna sa video na to guys. Maraming salamat sa panonood. Guys, meron pala akong delivery business sa Tagum City. Kapag taga-Tagum ka, pwede ka mag-order sa aming web application. Visit mo lang aming page kung gusto nyong magpa-book ng delivery. Could be stores, pabili, custom orders, or pick up or deliver. Ayos, thank you so much guys sa panonood at sa inyong suporta. Palaging tandaan guys at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!